Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Dumating na ang dating asawa ni Carlos na si Irene Benitez. Ito na kaya ang makakasira ng relasyon nila ni Lynette? Ano ang gagawin ni Carlos? Magandang araw at eto na nga tayo sa ating pinakaabangang tagpo sa Abot Kamay na Pangarap. Welcome to my channel. Please don't forget to like, comment, and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Samantala, nakakuha ng kakampi si Moira sa loob ng kulungan dahil sa nangyari sa kanya at humingi siya ng tulong dito dahil kinakawawa siya at inaapi siya ng Lotus Gang. Sinabihan naman siya ng pulis na tutulungan niya ito, kaya nagkaroon ng pagkakataon si Moira na iganti niya ang sarili niya sa grupo ni Madam Lotus at nagpasalamat si Moira sa pulis. Pero ang hindi alam ni Moira, paglabas niya ng kwarto ng pulis ay nakaabang na ang Lotus Gang sa kanya. Hindi papayag si Madam Lotus at mga kasamahan niya na maisahan sila ni Moira dahil lang may nakuha siyang kakampi sa loob. Habang naglalakad si Moira pabalik ng selda niya, nakatingin sa kanya ang Lotus Gang na galit na galit. Maya-maya ay nilapitan siya ni Madam Lotus. Akala mo kahit magsumbong ka pa kahit kanino, wala akong pakialam dahil hanggat nandito ka sa loob ng kulungan, hindi ka makakaligtas sa akin at ngayon kami naman ang gaganti sa'yo. Dinala si Moira ng Lotus Gang sa labas ng selda at doon nagmamakaawa na umiiyak si Moira. Ngunit hindi nagpapigil si Madam Lotus dahil sa tindi ng galit niya kay Moira. Sinakal niya ito ng kumot na halos ikamatay ni Moira. Sabi ni Madam Lotus na sa susunod na magsumbong ka pa, hindi na ako magdadalawang isip na tuluyan kita. Sabay binitawan niya si Moira, habang ang Lotus Gang naman ay nagsisisigawan. Naiiyak na lang si Moira at wala siyang magawa. Hanggang nasa loob siya ng kulungan, wala siyang ligtas sa Lotus Gang. Sa kabilang banda sa Apex, natataranta na si Zoe dahil hindi niya makontak si Carlos at kailangan niya itong makausap para sabihin na gising na si Dax. Maya-maya ay tumunog ang telepono ni Zoe. Nagpunta siya sa isang tabi para sagutin ang tawag. Nagulat siya nang marinig niya ang boses ng mami niya. Humihingi ng tulong si Moira dahil kinakawawa siya sa loob ng kulungan at ikakamatay niya ang mga ginagawa nito sa kanya. Ikinabahala ni Zoe ang sinabi ni Moira kaya gusto man niya itong tulungan pero hindi niya alam kung paano. Inutusan ni Moira si Zoe na humingi ng pera kay Carlos. Magmakaawa ka sa kanya, alam kong hindi kanya matatanggihan. Sabi ni Zoe na hindi niya sinasagot ang mga tawag ko. Naitanong ni Zoe kung para saan ang pera. Sabi ni Moira na kailangan ko ang pera para mabayaran ko ang proteksyon ko dito sa loob. At nagpaalam na si Moira. Pagkababa ng tawag, alalang-alala si Zoe para sa mami niya. Naiiyak siya dahil kailangan niyang gawa ng paraan na makahingi siya ng pera kay Carlos. Sa kakaisip ni Zoe ng problema, naabutan siya ni Doc Luke at Doc Joy na may daladalang pagkain. Tinanong siya ni Doc Luke kung bakit para siyang nag-aalala. Sabi ni Zoe na nag-aalala lang siya para sa mami Moira niya dahil sa napanood niyang video. Nag-alala naman si Doc Luke para kay Zoe kaya inalok niya ito muna ng pagkain na dala nila. Ngunit tumanggi si Zoe dahil wala daw siyang ganang kumain. Bigla naman dumating si Justin at narinig niya ang sinabi ni Zoe na wala siyang ganang kumain. Biglang nagsalita at nagparinig si Justin kay Zoe na kahit sino naman mai-stress talaga at mawawala ng gana kung alam nilang malapit na silang makulong. Napalingon si Zoe at nakita niya si Justin. Ikinagalit ni Zoe ang sinabi ni Justin kaya hindi niya na napigilan ang sarili niya. Muling nagpang-abot ang dalawa. Itinapon ni Zoe ang juice na dala-dala ni Doc Luke kay Justin at sinigawan niya ito na yan ang nababagay sa'yo. Mahilig kang mangialam. Umalis ka na nga dito. Gumanti naman si Justin kay Zoe. Itinapon din niya ang dala niyang kape at sinabihan niya ito na lalabas din ang baho mo Zoe at yun ang hinihintay kong sumingaw. At pag lumabas yun, hindi magtatagal magkasama na kayo ng nanay mo sa kulungan. Sabay alis ni Justin. Nagulat si Doc Luke at Doc Joy nang sa nangyaring away ng dalawa, kaya pinagbihis na nila si Zoe dahil basang-basa ang uniform niya.
Samantala sa bahay ni Carlos, nagkaayos din si Harry at Carlos bago ito umalis. Ikinagalit kasi ni Carlos ang naging tanong ni Harry tungkol sa dating asawa niya. Pinaunawa ni Carlos kay Harry na ayaw niya na itong pag-usapan, lalong-lalo na sa harapan ni Lynette. Naunawaan naman ito ni Harry kaya maya-maya ay nagpaalam na ito kay Carlos. Samantala, tinawagan naman ni Annalyn ang nanay Lynette niya upang ipaalam na parating na siya. Nabanggit din niya na may kasama siyang kaibigan ni Doc Carlos pero ayaw nitong pabanggit ang pangalan niya dahil gusto daw na isorpresa si Doc Carlos. Ang hindi alam ni Annalyn ay magkakaharap-harap na silang lahat ng dating asawa ni Carlos na si Irene Benitez. Pagkaalis ni Harry ay dumating naman si Michael na ikinatuwa ni Carlos dahil nakarating ito. Pinaupo muna ni Carlos si Michael at aakyat lang muna siya sandali sa taas at kukuha siya ng alak para sa iinumin nila mamaya. Sa taas nakakuha ng pagkakataon si Carlos na tawagan si Zoe dahil hindi niya nasagot ang tawag nito kanina. Habang si Zoe naman ay nakapagpalit na ng damit nang makita niyang tumatawag si Carlos. Sinagot naman agad ni Zoe ang tawag ni Carlos. Sabi ni Carlos na bakit ka ba tumatawag sa akin kanina? Wala ako sa East Ridge ngayon, nakalib ako. Nasa bahay ako ngayon kasama ni Lynette at Annalyn. Ano ba ang problema? Sinabi ni Zoe na kailangan mo magpadala ng pera kay Mami para sa protection niya dahil binubugbog siya doon at minamaltrato. Sabi ni Carlos na nagpadala na ako ng pera sa kanya dati. Pinaabot ko sa attorney niya pero ginamit niya lang para ipatumba si Dax. Wala naman sa usapan namin na aakuin ko ang lahat. Nagmakaawa si Zoe kay Carlos na tulungan niya ang Mami Moira niya. Kaya walang nagawa si Carlos kundi tulungan si Moira. Sabi ni Carlos kay Zoe na huling tulong ko na to sa inyo ng mami mo. Ipapadala ko na lang sa attorney niya bukas. Ipinagpasalamat naman ni Zoe ang tulong ni Carlos at nagpaalam na si Carlos kay Zoe. Samantala sa baba dumiretso na si Michael sa kusina at naabutan niya si Lynette. Maya-maya ay dumating na din sina Annalyn at Irene sa bahay ni Carlos. Pagpasok ni Irene, namangha si Irene sa laki ng bahay ni Carlos dahil malayo na ang narating ni Carlos bilang isang doktor. Hindi na ito tulad ng dati, kaya mas lalong naiksat si Irene na makita si Carlos. Naitanong niya kay Annalyn kung pwede muna siyang gumamit ng powder room dahil gusto niyang makita siya ni Carlos na maganda. Itinuro naman ni Annalyn kung saan at sinabihan siya ni Annalyn na sumunog na lang ng kusina. Pinuntahan na agad ni Annalyn ang nanay Lynette niya at si Michael sa kusina at naitanong ni Lynette kung nasaan yung kasama niya. Sabi ni Annalyn na nagbanyo lang at pinaupo na ni Lynette si Annalyn sa tabi niya. Maya-maya ay bumaba na rin si Carlos dala ang alak na iinumin nila ni Michael. Sabi ni Lynette kay Carlos na meron ka palang bisita, kaibigan mo daw. Napangiti naman si Carlos at sinabing sino daw. Nang maya-maya ay biglang pumasok si Irene. Binati niya si Carlos, "Hey Carlos, kamusta ka na? Namiss mo ba ako?" Napatayo bigla si Carlos nang makita niya si Irene Benitez, ang dati niyang asawa. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Niyakap siya bigla ni Irene na ikinagulat ni Carlos. Hindi nagpahalata si Carlos kay Lynette at Annalyn. Tinanong niya si Irene kung kailan siya dumating. Sabi ni Irene na kanina lang, "Hindi ko na pinaalam sa'yo dahil gusto kong isorpresa kita at mukha ngang nagulat ka sa pagdating ko." Natawa lang si Carlos at maya-maya ay pinakilala niya ito kay Lynette, Annalyn at Michael. Inaya niya na din itong umupo para kumain na ikinatuwa ni Irene. Biglang nakita ni Irene ang paborito ni Carlos na ulam. Sabi ni Irene, "Yan pa din pala ang paborito mong ulam hanggang ngayon." Kaya napatingin si Lynette kay Carlos. Naalala niya ang sinabi ni Harry na niluluto ito ng dating asawa ni Carlos sa kanya noon. Malaman kaya ni Lynette kung sino si Irene Benitez? Tuluyan na kayang lumabas ang mga sikreto ni Carlos? Yan ang ating pakaabangan dito lang sa Abot Kamay na Pangarap. Huwag bibitaw, huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.